Okay, so we'll be having a lecture up to 5 o'clock in the morning. Okay lang. No joke. It's 5 o'clock lang. So, good morning! Good morning! Good morning! Kasi alam nyo sa akin, I always say it, good morning. Wala live. Pag good afternoon feeling ko, hapon na matutulog na ako. For all your information, I slept at 4 a.m. and I wake up at 6 a.m. But still, ganun pa rin. Okay, so, nakapag-discuss na kayo ng risk assessment. So, we're having our HIRAC, hazards identification, risk assessment. This time around, we're having the control measures. Ready na ba kayo sa control? Wala talagang merienda kayo, hindi sila ready. I can feel it. No? Okay. Nasa labas ko katulugugin ko sa labas. Medyo lamig gamay. At least, okay na rin. Sige. So, ano ba ang control? Again, kaya pasensya na kayo, kinaas ko lang yung buhok kasi talagang mainit. Hindi ko kaya yung lamig. Alam niyo, taga-ano ko eh. Sabsaba. Okay. So, where is the pointer? Namimiss ko na si pointer. Okay. So again, alam nyo, mahirap akong maging professor. Kasi palagi ako naglalagay ng objective. So at the end of the session, the participants now will be able to discuss the general principles and different methods of controls in reducing workers' risk and exposure. So, dito tayo para maging safe. Kaya dapat alam natin yung mga methods how to make a control. Okay. And explain the importance of hierarchy of controls pertaining to health hazards. Akala nyo, dire-diretso lang ang control. Meron tayong sinusunod, ha? Okay, may hierarchy of control. So, balik ulit tayo sa topic ko, no? Balik ulit tayo sa IH, Industrial Hygiene. The key elements, again, we have the hazards identification, the evaluation, IEC, and the control. So this time, control na po tayo ngayon. Okay. Bakit kailangan daw yung control measures para makontrol daw yung hazardous substances? Of course, di ba yung ating, kumbaga yung union set, di ba? As a center is people, di ba? Why are you working? Kumbaga people talaga ang nasa tuga. May environment, so mga dyan lahat ng mga hazards. So, we have to protect the workers' comfort. So, meron tayo mga family welfare. And we have to comply with the standards. So, tapos na po kayo dun sa mga standards, di ba? Yung mga time-weighted. Di ba? Tapos na kayo yung standards sa TEL. Tapos na po kayo. Parang hindi pa natapos. Balik ulit tayo. Bukas talaga tayo matatapos. O ano yung TWA? O ano yung TEL? TEL. Hindi ko rin alam. TLB pala. Okay. Ano sa TLB? Threshold limit value. Ayan, dapat alam natin yan. So, we will be having standards. Okay? So, ito, example. Anong napapansin nyo? Meron tayong what is this? Merong heating operation. So sa heating, may aso, di ba? So anong ginawa niya? Merong, ano yun? Yung sa taas, ano yung green? Ano yung green? Exhaust or the fuel wood, tama. And then ano po ito sa palagay ninyo? It's a wall, it's a glass, it's a mirror. Pwede po, it is what we call the barrier. And of course, the tao or the worker per se, meron po siyang mga, ano yung nasa ano niya?
yung hearing niya. Naka-ear map, di ba? Tapos meron siyang, ano yung tawag dyan? Mask. Okay. So, these three zones where control measures can be applied. Okay, isa-isahin po natin yung control measures. At the source, ito at the source of contamination. Ayan. And then, along the transmission path, ito po yung transmission path. And, nandito po yung control. And, of course, finally, at the worker. So, there are three zones. Okay, from the source, the air path or the control, and the worker. So, hierarchy of controls. Ay, tupid ko man. Ano po yung hierarchy of controls? Ano sa palagay niyo? As a safety officer, sinabi sa inyo, you are just the secretary. The owner is the president of the organization, safety organization. So, there are hierarchy of controls. Kunwari, meron malakas na usok, ano dapat gagawin? Maraming fumes, anong gagawin? Mga fumes ba? Control, ano sa palagay niyo ang gagawin? Kanina, katatapos natin tumingin, di ba? Di ba, katatapos natin? Di ba, mayroong source, ito yung source. So, anong ginawa? Ang control niya is, nilagyan po siya na fume hood para ng source niya, ng fumes, usok in Tagalog. Kalisod, kapudlay, mga Tagalog, Tagalog takong bro. Okay, so, ayan, balik ulit tayo. We have what we call engineering control. Bago kasi pumunta sa dapat ini-evaluate muna ng mga engineers or ng process engineer yung proseso. Pwede bang wala ng usok? Pwede bang wala ng fumes? Diba? So that is the work of the process engineer. So meron tatawag na engineering control. Pwede yung raw materials babawasan. Pwede yung palitan yung raw materials. Ito hindi masasardos, ito hindi maaso. Okay. So we have also the admin control. Pag sobrang mainit sa workplace, lagyan siya ng ventilation. Diba? Ang nagbabayad siyempre admin. So siya ang nagpo-produce. So yung what we call admin control. Ito naman po yung the last line of defense, which is the PPE. Baka mali kayo sa exam, sasabihin nilang first line of defense. Pag pumapasok kayo sa planta ng kaputan, safety first. Hindi man sinabi niya safety last, no? Di ba wala ko siya sinabing safety last, palagi safety first. But, yung mga PPEs po natin, ay tawag namin doon ay last line of defense. Pag nagawa na po yung engineering control, hindi kasi kayo po pwedeng safety officer, ay sir, kailangan po ganito ang ating gagawin. Hindi po pwede kung hindi papayag ang admin, kulang sa budget. So magkagawa lang kayo ng panibago yun. Mag-fit sa budget. O anong gusto, mabigyan natin na safety, wala na tayong trabaho. O diba? Okay. So, sa engineering control, ito po yung mga elemento na dapat natin malaman. Kung po pwede po na ma-eliminate, alisin ang problema. Kung po pwede. But kung hindi naman po pwede, pwede naman po tayong substitution. Diba? Medyo ano na yung kumbaga sa basketball medyo gikapoy na yun kasi ginafoul. Pwede i-substitute. But in the workplaces, substitution pwede po siya ipalit. For example, when we are having our work in the semicon, meron po kasi, nakikita niyo yung ating mga, tawag dito? What do you call this? Ano tawag mo sa computer ito? Keyboard, yan. So, napapansin niyo may mga, di ba may mga letters, tapos meron siya parang ink. When you are in the process department, pinag-aaralan po namin
kung ano po ang nailalagay dito para hindi po siya madaling mapanas, no? Kasi pag pigi daw ang iyong keyboard, isang buwan pala siguro, wala na ka makita, no? So we either substitute, we used to make acetone. Pwede ba yung acetone? Acetone is a ketone. Pwede ba yung ethyl alcohol? Kaya pinag-aaralan namin kung saan siya mas madaling ma-erase. So, pag naggagawa ngayon yan, so merong substitution. Kung wala, hindi po available yung material na yun, pwede i-substitute. Okay. So, pwede yung acetone. Solvent din po yun. Now, isolation. Anong ibig sabihin ng isolation? Ilagay siya sa cold storage, isolate na siya. Isolation, pwedeng pag merong nagkaroon ng problem, nagkaroon ng hazardous event, o example na lang ulit, balik ulit tayo sa ammonia. Isolate po, pumasok ka doon sa isolation, di pwede mamamatay ka, pwede ka lumabas. Ang ibig sabihin po ng isolation yung ipalayo mo siya para hindi siya makakos ng damage. Alisin, di ba? Eliminate, pero ipalayo mo siya, i-separate mo siya, i-isolate mo siya. Okay? So ano pang term sa isolation? Sa Tagalog, isolation. Ano ba Tagalog? At kapudlay kita? I-separate din yun. At English din yun. Ang tama man din. Ano pa ibang word, B? Kapudlay, mag-isolate ko magkakaroon sila ng LDR. Long distance relationship. Malayo. Okay, ako binatatamaan. Bigla tumayo. Hindi ko nasa harapan ko. Sorry, Sir Alban. And then containment. Another element is containment. Pwedeng doon lang yun sa area na yun. Okay? And modification. Ayan. Ito bilib ako sa mga Pinoy. Ang mga Pinoy, super galing. Meron na po, di ba yung motor? Di ba good for to lang supposedly or good for pasahero lang? Ay, yung driver lang. Kasi okay na may pasahero isa. Dito sa may Sorahan na. Nahimo siya, anong tawag doon? Habal-habal yung Skylab. Diyos ko, nakasakay ako dito, nagkanto ko sa Sorahan. Ay, sa banga. Hindi naging ko magliwag. 10 kami nakasakay sa isang motor. Tapos yung dalan, pwede bumaba. Grabe. May sasay pa nun. Magaling mag-modify. Ang Pinoy. Bakit hindi tayo magagawa na lang? Bakit kailangan i-modify? Dapat hindi tayo nag-modify. Dapat tayo ang nag-iimbento. Okay. Next is we have what we call automation. Ngayon, puro automatic na. Nag-seminar ako sa budget, Department of Budget. Pati exam namin. Sa susunod, yung exam niyo kung gagawin namin QR code. Wala na paperless na po tayo. Computerized na tayo. So, automatic na. QR code na po ngayon. Paperless na po ngayon. Philippine Airlines, wala na po ngayon sa GENSA. Online na lang daw. Ang problema ko, Mamsok, hindi pa namin nakuha yung aming ticket ni Rizaldi. Online na yung Philippine Airlines. Hindi namin nag-travel kasi sa Canada dahil nag-COVID. Ngayon, hindi ko napapanood. Nag-online na daw ang Philippine Airlines. Patay. Hindi ko na ma-recover yung aming 145,000 ticket dahil sa automation. Okay? So, another element for the engineering control is also pag mainit, siyempre, ventilation. Okay? Next, we have elimination. So, pag sinabi mong eliminate, alisin ang hazard by removing a process or substance completely. Kung yun po ang nagkukos ng harm, nagiging hazardous, alisin. Itugi. Itugi. Alisin, di ba? Remove. Okay. So, eliminate. Itokhang, ano ba tawag doon? Di ba eliminate? Di ba wala na problema ka? Eliminate naman. Pero susunod, punta ka lang sa dahig, no? Okay, next. Substitution, it involves changing chemical substances and/or process with less hazardous or harmful one. Okay, so ano po dapat natin pag-aralan?
magkaroon tayo ng assessment ng hazard. So, napag-aralan niyo sa assessment kanina, risk assessment. Ano yung probability? Ano nga ulit yun? Pakiulit nga, sir. Sir, gani ba? Ano gani ba? Ano yung ginawa niyo sa risk assessment? Di ba kayo na? Ano nga yun? Wag ko pala nga, wala po 30 minutes ka. Sumamsok ha? Ano daw yung risk assessment o your hazard assessment? Para din siya nag-i-evaluate, di ba? Nag-i-evaluate kayo. Tinitingnan nyo, di ba? Ang assessment pwede nag-exam kayo para malaman kung nakasabot ka mo o dili. Okay? Another thing to consider is effectiveness. Alam nyo po, effective ba yan? Baka good for 3 months and kahapon I come to encounter yung story ni Tesla, ay ni Elon Musk. No? Meron kasi siyang ginagawang chips. Ay, hindi naman chips, actually ilalagay sa utak ng tao. Ngayon sabi ng isang, ambot ko Pilipino ba yun? Apit ko Pilipino yung bata, 11-year-old. Sabi niya, something is wrong with your project. Sabi niya, why? That will last only for 3 years. It will not be long-lasting. Tanong ni Elon Musk kanya, ano yung chip scientist niya. O, sagutin mo nga itong bata ito, bakit daw hindi? So they found out na talaga good for 3 years. Kasi material na ginamit nila, hindi ko alam kung anong chips yun, kung ano, is pang ano lang, kasi may tubig pa ng brain natin. Pang 3 years lang talaga. Alam niyo, automatic ginawa siya ni Elon Musk. O, di ba? An 11-year-old, o pwede pala. No, effectiveness kasi. Actually, do you believe that efficiency and effectiveness ay magkaibang meaning? Talaga naman po, magkaiba na spelling eh. Ano kaya sa palagay mo ang effectiveness at saka efficiency? Madam, what's your name please? Johanna. Okay, anong kaibahan ng effectiveness at saka efficiency? Pag-effective ka, ano? Ang effectiveness ma'am is though ano din yung tawag Daw ano bilaw? Effective. di maka-effect good sa mga Mga workers na sabi natin, oo. O ano yung efficient? ang efficient is Wala na ito ka. O sige, call a friend si Sir. Call a friend daw. O sige, efficiency naman. Anong kaibahan ng effectiveness at saka efficiency? Wala siya na effectiveness. Ang effectiveness kasi ma'am, pag sinabi mo ang effectiveness, pag meron kang ginawa sa hazard, so sa example, may falling object sa taas, nga karon na naglakaw-lakaw sa ilalong, na nahulugan, so ang buhato nimo as safety officer, maglagay ka ng signage sa ibabaw na mababasa ng lahat na beware of falling objects. So pag nalagay mo yun tapos wala nang na-disgrasya, yun effectiveness talaga yung ginawa mo na Effective talaga siya. Oh, yes po ma'am. Nabasa lang tama, wala naman kung ano namang barrier. Di ba may barrier? Kung may Lagyan mo ng ano ma'am. Yes ma'am. Kung ang ginamit ko kasi ma'am doon sa amin is sa palm oil, so may nanahulog talaga ng mga fruit bunches kasi nagadaan sa conveyor yun. Pero kung sa site siya, may mga falling debris, required talaga maglagay ng mga nets. Yun yung mga net po ma'am. Yan, di ba? Sa construction, Di ba lalagyan nila ng barrier para hindi mahulog ang yung mga unwanted, especially kunwari sa palm oil man siya, sa puno man niya, bunch man niya. Actually, nagagandahan ako sa palm oil kasi pag ano yan, buugit. No? So, ang problema, may bibili sana akong palm oil, ang ganda-ganda sana. Nasa tupi, ang layo naman, sa Kedram. Hirap din lugi sa transport. So, effective yung ginawa mong
measure, di ba? Effective siya kasi nilagyan niya ng barrier. Meron siyang net para hindi na mahuhulog, hindi na matatamaan ang mga workers. But ang sinasabi natin efficiency is, sir, kumbaga efficiency ma'am is kumbaga mag-invest ka ng time, effort, or time, effort ma'am para ma-achieve mo yung goals mo, parang ganun po. Example, sir. Example ma'am is kumbaga Call a friend. Call a friend. because Call a friend ka, di ba? oh, ikaw daw ginaturo, call a friend. For example, para sa kuha, laylay description mo. Sa kuha, ang effectiveness, halimbawa na ay ipapangita ka o halimbawa aircon. So, nagsuggest ang imuhang kauban nga kani nga aircon, halimbawa, putat tayo kani. So, effective siya na. Ang kuan lang, ang efficiency if sakto ba siya sa budget nga to ang kuan, makaya ba sa budget or it will last long ang iyang kuan. Parang efficient siya, ano? Or Medyo Oh. matagalan. ang iyang effectiveness, pwede siya, effective siya, pero if it is not, last long ba siya ang iyang efficiency? Okay. Actually, magkaiba talaga siya. For example, as a speaker, as a resource person, I can be effective. I can finish the topic in just 1 hour. Ang tanong, epektibo ba ako? Nagtimo ba sa imong huna-huna ang akong gihambal? Yun yung ibig sabihin, yung nag-sink in ba? Ang effective, nag-sink in ba? Nakabot ba na mo kung ano yung tumong na gusto mo? Ano yun na? Tagalog, Bisaya. Okay. So dapat kasi, pwede kasi ako maging efficient. Ang tanong, naintindihan niyo ba ako? So okay lang, hinay-hinay tayo ha. Slowly but surely. Okay. So, compatible ba yung sinasubstitute natin? Compatible ba doon? Ngayon, substitution na ngayon yung asbestos. Inalis na nila yun. Kasi nga, hazardous. So may substitution doon. Ang ginagamit na nila yung board na yung board na o yung mga cement board na ginagamit nila. Okay. And sa existing control measures, pwede pa siya ma-substitute. Okay? So pag kayo po ay nag-change oil, sabi ng substitution, kung ano po yung engine oil, kung ano yung nakapit yung dapat na gagamitin. Kasi pwedeng masira ang inyong makina kung magsa-substitute kayo na hindi naman siya compatible. No, di ba? Kung kayo po ay mag-aasawa at hindi naman kayo compatible, di ba? Wag na lang. Ang sincere ako nakangiti. Okay. So now let's proceed to waste disposal. Pag kayo po ay bumibili ng mga items ninyo, you have to consider waste disposal. Mahal po ang transporter. Si Jason Estrada, mahal po ang bayad sa kanya. Mahal po sa transporter. Kaya dapat i-consider nyo sa substitution. Okay ba siya pag naghahamit namin to? Madali ba ang waste disposal? Ngayon po ang transformer oil ay hindi na po, ngayon hindi na synthetic, ay plant-based na po. Plant-based na po ang ginagamit. Okay. Isolation and containment of the source of the hazard by placing the hazardous substance in a sealed vessel or system to create a barrier between the hazard and the worker. Di ba pinag-usapan natin source, path, and the worker. So, pwede po yung hazardous substance ilagay po sa isang sealed vessel. As I have been mentioning yesterday, di ba, sabi ko nga sa shipyard, ay galing sa Russia yung barko. Meron ditong nakasealed nga na drum. Gusto niya sa akin ipa-open. Excuse me. Base radioactive waste yun.
So hindi mo basta-basta i-open. Kasi wala siyang label. So hindi mo alam, no? So kaya nga naka-sealed vessel, no? So para hindi na siya makaano pa sa iba. Yun nga lang, dapat lalagyan nila radioactive waste, hazardous waste, gano'n. Now, modification, redesign, and automation. Siyempre, pag nag-modify ka, you have to change the physical operating conditions without changing the chemical process or the process. So, i-change mo lang, i-redesign. Pero nalala niyo yung moving parts, especially kung nandiyan po kayo sa mga machine shop, di ba may mga guardrail yan? Ang iba tinatanggal, samok mo ng guardrail. Wala silang ginawa. Yung guardrail na yun is to protect the workers na hindi maputol ang amot niya. So, pag kayo po ay mag-modify, i-consider yung safety factor. Hindi po ginag-modify kayo, alisin niyo yun. Actually, ginawa yun ng supplier. Talagang nag-undergo yun ng series of tests and trials. Tapos ang gagawin ng pinagkakanggalin lang. O simple lang, yung ating plug sa electric. Di ba meron yung tatlong ngayon? Yung isa pang ground, ang ginagawa, why manipulos, putulin yung ground. Putulin ang ground, hindi nyo alam, importante yun. At diba, hindi nga kayo mag-ground eh. Kaso nga, wala namang ako saksakan na may kasama kang putulin na lang. Mali po yun, okay? Ventilation, of course, the process of supplying or removing air by natural or mechanical means to and from any space. So, alam natin yan. Kaya nga natutuwa ko kay Elon Musk. Bata pa pala siya. Hinaturuan pala siya ng yaya na pag nagagalit ang kanyang father, strict daw yung father na parang perfectionist. Mayabo daw ang kape. Siyempre, masuko yung tatay, no? Ang gagawin daw ng yaya, kukuha ng tissue or napkin, tatrapuhan niya. Tapos, ipalikaw niya din si Elon Musk sa kwarto para hindi makasamaan. Tapos, nagtutok daw sa kwarto, may compassion. Tuturuan niya daw na, oh, look at the stars, look at the moon. Kaya nagkaroon ng si Elon Musk para mag-travel outer space. Kasi ang palagi tinuturo pala sa kanya ng yaya niya, look at the stars, look at the moon, look at the Mars. Ano mga ganyan ba? So naligaw yung bata, nag-ano sa isip niya. Yun ang history ni Elon Musk. Okay, so, alam natin ang ventilation. Okay? Sino din nakakalam ng ventilation? Taas lang, honest. Ano ba yung ventilation? Ito ang ventilation ng init kayo. Kasi hindi pa po natapos. Kasi no Sunday, nag-recommend po ako na maglilinis. Di ba nag-brown out? O yun po, hindi po natapos. O, di ba? Okay. Sabado ba yung nag-brown out, no? Sabado, no? Kaya nakalakat din ko na diwa. Sabi ko, hindi ko lalabas ng bahay. At gusto ko mag-relax. No? Dahil mainit, nagkaroon tayo ng substitution, lumabas ng bahay. Okay. Two types of ventilation. We have the general or dilution ventilation. Pag sinabing general, overall. So, ang dilution, specific lang. Meron tayong tinatawag na local exhaust ventilation. At least yung local yun. Kasi focus lang sa kanya, no? Ang tawag doon is LEV or local exhaust ventilation. Ayan. So, alam natin natural ventilation, through and through lang, ano? Ayan. Ayan, labas-pasok ang hangin. Okay. Natural. Ito naman po si mechanical. Meron po siya. Okay. Teka muna, bakit napunta ka dyan? Hindi ko nagsasabi sa isabi ko, ventilation ka lang. Bakit na po lumabas ka? So, ito po yung mechanical. May gumagamit po tayo ng air conditioning unit or electric fan. Okay. So, meron po tayong tinatawag na local exhaust ventilation. Meron enclosed na fume hood, enclosure. Si Robin Hood and capturing wood. Nung araw ba, nakikita mo yung mga warehouse, may parang crown. Ano yan para hindi masyadong mainit? Yan, ventilation yun lang.
Okay. So, merong receiving mode. Ayan. So, ano bang purpose ng ventilation? Again, thermal comfort and to renew the air in the workplace, therefore diluting eventual air contaminants to acceptable levels. Usually, industrial pa nasa manufacturing, sa mga fishing good, manufacturing, bilbes, tuna, ganyan, alliance. So, meron silang malaking industrial fan para paano yung amoy, di ba mabaho ba din yung isda, no? Okay. So, para yung contaminants lumayo, yung foul smell. Actually, I used to discuss foul smell noon in sa barangay ko. Then, I was asked by the Vice Mayor that to discuss mga foul smell contamination. Okay, another purpose of ventilation is again to prevent hazardous air contaminants from generating into the working environment and reaching the workers' breathing zone. So, para maiwasan po yung malanghap ng ating mga workers. Okay, admin control. Ito, tinatawag natin reduction of work periods. So, sa construction, sabihin natin, 6 to 10, para 10 to 12 or 10 to 1, resume na kayo alas 2 para hindi masyado mainit. Pwede po nilang palitan yun. O 6 to 10 kayo mag-work para yung pinakakasagsakan ng init na 10 to 2, resume kayo alas 2 para hindi kayo masyadong exhausted. No? Tapos, yung work schedule. Alam niyo ba nung ako'y nagtatrabaho? Gusto ko po yung night shift. Pero ang labas namin vampira. Luspat namin tanan, wala namin na initan ng araw. Kasi gusto ko yung 10 to 6. Kasi shifting namin 10 to 6 sa gabi, 6 to 2, 2 to 10. Yan ang shifting. Ang normal, 8 to 5. Ayaw ko ng 8 to 5. 8 to 5 is 9 hours. But upon back 8 to 5, di ba 9 hours? Okay. Pag 10 to 6, ilang oras? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hours. 6 to 2, 8 hours din. 2 to 10 is 8 hours. Pag 8 to 5, 9 hours. Kaya gusto ko, sa gabi, kaya may night differential pa. Bata-bata ka po. Yung night differential ang hinahapas namin. At saka pagdating ng gabi, kami, boss. Bisor lang kami. Pag abot sa gabi, walang mang manager. Hindi kami ang manager. O diba, sikat kami. Kaya gusto ko night shift. Okay. Job rotation. Ang iba ginagawa, first shift, 3 months. Another, susunod naman, iikot ba? Cycle. So, nilo-rotate. Kaya para hindi maging boring ang life. At saka, kung palagi ka kasi nasa night shift, labas mo talaga musparon pa. Wala ka lagi tuko. Okay. So, education of supervisors, this is one part of admin control. At magpasalamat po kayo sa inyong boss pagdating sa inyong workplace because imagine nyo, 5 days kayo nandito, no? 5 days kayo, may libre lunch, may dalawang snacks, no? Diba? Tapos, ang maganda dyan, may sweldo pa kayo. O di ba naka-relax kayo? So, at the same time, ang pinaka-purpose talaga, na-educate pa kayo. No? Pera naman yung pera lang. Pero yung learning nyo, yung knowledge and skills and experience na makukuha nyo, hindi kayang mabayaran na pera lang. Okay. So, employee information and training. And sa admin control, siya po ang nag-ano ng housekeeping and maintenance. Alam mo, kayo magbayad, kayo magtrabaho ng maintenance yun, di ba? So, pero tinuturuan kayo sa housekeeping. Emergency response training. So, kinaano rin kayo sa first aid kami. We undergone first aid training, pero sabi namin ni Ma'am So, hindi na tayo mag-first aid kapoy. Kasi nung nag-first aid kami, dila kami sa Casa Luisa. Ay, pinakasakit kami nung, kunwari na ano ba, na-aksidente. Parang meron kaming yung tawag ko, yung ginahakor. Oo, parang gano'n. Agoy kay parte magbukata. Tapos ang liit-liit nagdadaro. So side talaga namin para makaigo lang kami. Training good, para kang PMA here.
alam mo anong singgit ko? Rescue! The rescuer. Baliktad. Kaputray din ko'y magliwat. Di ba, ma'am, sa kayo mo na magliwat? Okay. So, meron tayong special programs specific to ergonomics. Ngayon, di ba, ang mga sales ladies sa department store, dati 66 na kahits, okay man yung nakahits. Pero pagka prolonged standing, hindi po siya maganda. At least ngayon, pwede na po na naka-flat shoes. Kasi mga lalaking mga gusto sexy yung kanilang nag-a-attend din na na sales lady, gusto niya sexy. Kahit hindi bibili, makabili pa. O, di ba? Kasi may meron yan, marketing strategy. So, meron po tayong part of the admin control is medical surveillance. At tapos na may topic natin bukas pa. Anong araw ba ngayon? Second day pala. Bukas pa, no? Akala ko Wednesday na ngayon. Okay. So, medical surveillance. Pag safety officer kayo, dapat alam niyo yung nangyayari sa mga inyong mga workers. Matingala ko bakit pagka Friday palaging absent. Tapos pagka Monday, palaging late. Yung pala, pag Saturday, ano yan? Yung tawag fishing, ano yan? Yung expedition, ano yun? Tunggak, ano yan? Nagkainom-inom, di ba? So, na-hangover and na-opera. So, hindi nakasayo na bugtaw. So, naka-absent, naka-late. Okay. So, kailangan alamin ninyo yun. Kasi, bakit kada hapon masasakit ang ulo? Kasi palagi silang naka-expose sa init. And you will know sa ating biological monitoring and na topic. And the PPE program. Uy, ang PPE, hindi dapat nagbabayad si workers. Take note. Sinusupply, especially nasa construction, sinusupplyan po kayo. Ngayon, meron silang limit na good for 1 year. Di ba? Sometimes good for 1 year. Pero pag nasira na, talaga namang nasira due to wear and tear na tinatawag, pwede naman po siya pinapalitan. Hindi naman po kailangan kayo magbayad, no? Kasi nga, merong iba papabayarin. Pero meron ako na-remember. Si Sok na naman ang bida sa akong istorya. Alam niyo kung bakit? Parehas kami ng size ng tingin. Ngayon, wala akong, yung shoes, yung safety shoes. Kami sa Kaisano, nag-inspect kami. Yung daan na bago, yung una bago na nasunog, no? Yung hindi nasunog kasi yung protection na ng fireman. Yung daan talaga siguro, sinunog. Nasunog pala. Mali yung word na sinunog. Nasunog. Sige na, nasunog lang. Hindi po sinunog, ha? Baka magkamali kayo, ha? Okay. So, natingala ko yung aking sapatos. Uy, bakit may lapalapa doon? Pagtingin ko, tanong mo yung shoes, wala nang lapalapa. Kasi, galing siya sa karging. Oily, mama, oily. Madali po masira yung kanilang safety shoes. Ala, uy, kahuluya. Yung nabili na hinapanat pa ng aking sapatos. Kasi yung mga PPEs po, meron naman po siya expiration date. So, tapos minsan, yung mga PPEs, gina-take care for granted, hindi po amping. Ano yung amping? Ang amping daw, ginakuha daw sa CSWD. Ano yung amping? Ano ba yung mga ayuda dyan? Ang amping alam ko sa CSWD ba ginakuha? Okay. And then, one of the admin control is, tatapos siya na mag-web kanina, no? Di ba tapos na kayo kanina morning? Di ba si Engineer Gonzaga ang nag-discuss? Okay, sige. Question and answer. Okay, ano po yung ginalagay na equipment para sa personal sampling ng isang worker? Yung nilalagay dito. Sige na. Actually, ang makakapagbigay ulit ng tamang answer, may regalo sa Friday. Ay, yung nilalagay sa personal monitoring, wala na-discuss. Ang tawag doon ay mga dosimeter. Dosimeter po yung ina-attach ito kasi pinag-aaralan po yung software. So, pag masyado kasi mainit, nilalagay niya parang yung uso ko parang mga lapel din lang yan. Pero
mercury measurement. Yan ha. Okay. So, research sa Google dosimeter. Andiyan naman si Google, no? Okay, pwede. And chemical safety program. Tandaan niyo po ito yung chemical safety, ha? DO, Department Order 136/40. Kaya po sinasabi 14. Pero 16 po yun. Year 2014 lang po siya nagawa yung order. Di po sinabi na 14 po yung SDS. 16. Ayan. Kasi kung a-apply po kayo sa gawad kaligtasan at kalusugan, dapat lahat po ng materials yung may mga SDS. Okay? Yung gagamitin niyo po na produkto or mga raw mat or mga chemicals, meron po siyang safety data sheet. Ito po yung chemical safety program. So, ang bumibili po niyan, hindi po ang trabahante. Siyempre, ang admin. Kaya nga, admin control yan. Kanila yan sa kanila yung departamento. Okay. So, PPE. Ayan. Naku, nakita ko yung ating gas respirator. So, hindi ko lang nadala. So, safety goggles. Alam naman natin yung safety goggles. By the way, yung gas respirator, meron kasi yung maghaklo, tapos magre-release siya, tapos may magsusupply ng fresh air. So, yun po yun. So, respirator. Safety goggles and spectacles, kabalo naman ta. No? Face shields, kabalo ta. Earplugs and ear muffs. So, ano yung mas effective, earplugs ba or earmuffs? Earmuffs, no? Kasi cover halos. Kasi ang earplug, ito lang, oh. Diba? Ang earmuff, ayan. Uy, alam niyo po, pag naka-experience kayo ng ano, yung po, ano pala, yung nagka-problema pa kayo sa eardrum niyo, irreversible po yan. Hindi po pwedeng bumalik na. Pag na-damage po ang inyong eardrum, sorry, no hearing ka na talaga. Kasi na-experience to ng aking pamangkin, pagkagwapo na bata, pagkatalino, kaso nga ngayon, language na rin siya. Tinry namin na, pag na-damage pala talaga, damage. Uy, ang iba sa inyo, wala pang asawa, wala pang anak. Take note, ang mga bata, huwag nyo masyadong pa-expose sa computer, especially yung bata. Ang minds kasi sila nag-ano pa yung, nag-formation pa, may formation pa. 5 years old kasi expose siya sa mga games. Tapos palaging computer. Yung pala naging effect, no? 1 in a million sa kanya, di talaga nag-effect. Kasi meron silang pabayaan ng mama, ayan, nag-work ang mama at saka papa, pati, syempre, lingo ang bata, hindi palasaway, hindi sa lawayo ng bata, kay lingaw sa computer. Uy, lagyan nyo lang ng time limit, ha? At least 1 hour, 2 hours, o sabi, pag Saturday, pero may time limit kasi huwag nyo pong sanayin, kasi meron po talaga nangyari, totoong experience. Computer lang po ang gina. Yung unang-una yung ano pa, yung games, yung parang games. Ganun lang. Yun ang naging effect. Sayang na bata, wapo, taas siya pa. Pero ang problema, hindi talaga kami magkaintindihan. Parang lip-sync na lang. Eh, ayaw marunong mag-sign language. No? Okay. Aprons, kapag tayo ng apron. Safety shoes, nakaupan ko lang ng istorya, no? Helmets, o ayan. Alam niyo yung helmets? Ang tawag doon, hard hat. Kasi iba yung helmet para doon sa mga sa mga motorista. Uy, alam niyo, God, ang daming kawatan ng helmet. Yung anak ko sa city engineers, kapibili niya ng helmet 4,000. Ah, just today. May nakawat na. Anak, ang helmet, hindi nyo nilalagay dyan porque ang daming dumadaan sa engineering office. Wala. Kaluoy si helmet. Yung anak ko naman, nag-ano naman sa SM, yung exercise, gym. Kumpiyansa, matagor. Ang helmet, ang ano niya is worth 6,000. Ha? Kawat lang yapon. So, ang helmet, ay ang pala ang mga hard hat at saka helmet. Kinakawat na karoon, no? Walang patawad. Kagabing kapitbahay ko, natakot mo na kung mag-report. Ang ingay-ingay 11, kaya ako nakatulog. Ano yung maingay? Yung pala nagchat-chat ng motor. Takot naman ako mag-report sa polis. Mamaya, sino nag-report? Sila yung nag-reach na kayo patay, ako'y balikan. Akakul, bakit kagabi pa? Kung inaayos niya
ang motorcycle, bakit wala na ligid? Port na lang na binili. Talagang kinatay na dyan. Paglingi ko, kasi sa kwarto ng akong apo, may kortina na gusto tanaw ko. Ako'y nervous, mangkoy. Tapos nagkakuha pa ng, yung ano ng TV, yung casing na, ano ito mga kawatan, dahil ito nag-arkilag sa silingan ako. Alas 11, paano ka matutulog na ang ingay-ingay? I'm about to sleep na. Kaya wala tuloy ako nakatulog talaga kagabi. Hindi naman problema sa akin yan. I mean, grabe, kakatakot din ano. Mag-report ako sa polis. Hindi ko alam bakit kasabot din nila. Kasabot na nila yung polis. Ako pa yung maano. Alam naman sino mag-report kaya kami nakakakita. Doon sa room. Okay. So, nalala ko ulit kagabi ba? So, totoo po yun. So, nagtatulog po ako mga 3 to 4. No? Ganun lang. Pero okay lang yan po. Use of PPEs, pag sinasabing temporary control measures are necessary before engineering controls are installed. Nag-inspect kami ba? Sa City Hall, sa Jensen Gulong Construction na kami last week, construction safety. Alis po nila yung mga PPE kit. Samog daw ko na kayo. Walang gloves. Nagmamasa. O sige, pag kayo na-aksidente, mas barato naman ang aksidente, no? Dapat talagang full battle gear ka dapat, no? Hindi porke ay, sige lang, hindi. At least ang importante, wala kang nagkakuha. Kasi may gloves. Diba, nasisiglinto. Tapos, maya-maya dumaan, wala kang hard hat. Sa na, near miss. Igulat sa biglang may nahulog. Near miss. Oh, happy tra. Oh, yan. So, kailangan, hindi natin kasi alam kung kailan ang aksidente darating. Alam niyo ba? Although 88%, ano lang ulit na sinabi, 88% preventable. Ano yung isa? 10% dahil sa unsafe acts, unsafe conditions. Mababalik lang tayo ha. And 2% beyond our control. Ito na yung acts of God. No? So, ibig sabihin, pwede palang ma-prevent. Okay. Ano ulit ang gamit na? PPE to supplement engineering controls in reducing exposure during maintenance and repair. So, gamit lang po ng PPEs. Kasi kung tapulan gid ka mo, ang aksidente excited sa inyo. Diba? Okay. And during emergency, and ito sinasabi ko sa inyo sa exam po, the last line of defense. Meron nga siyang harness. Wala naman siyang, ang tawag na, yung lifeline. Wala naman Adi ganun din, nakasakay nga siya sa scaffold. Ala naman siyang, meron nga siyang lanyard, may harness. Ang problema, wala. Ano tawag doon? Lifeline. Wala naman nakataon sa isang fix. Hulog ka pa rin, no? Nag-istog yung yung scaffold. So, although this is the last line of defense, okay. Respiratory protective equipment. Meron tayong tinatawag na air purifying. Yung filtering air impurities which are present in the atmosphere before they are inhaled by the worker. Meron tinatawag na filter type and cartridge type. Nalipatan ko po kasi pakita yung cartridge. Meron kaming sample na. Pag umatin po kayo ng MOSH, marami pong sample doon na PPEs. Kasi we'll be inviting suppliers. So, excited na ako sa September na MOSH. Kasi mga suppliers will be coming in. Okay? So, meron po tayo tinatawag na N-Series, R-Series, and P-Series. So, ano po yung N-Series? Filters restricted to those in the atmosphere free of oil. Ito po yung mga na wala po mga oil. So, hindi siya po pwede sa kardil, no? Free of oil aerosols. Pag R-Series po, meron kasi yan ng respirator. Filters intended for removal of any particle including oil-based liquid aerosol. So, oil-based liquid. Used only for single shift. So, 8 hours or continuous or intermittent use.
Ang P-series filters intended for the removal of any particle including oil-based liquid and should be used and reused for no more than 40 hours or 30 days, whichever occurs first. So dapat 5 days and 40 hours. 40 hours training tayo, no? 5 days or 30 days, whichever occurs first. So pwede na po siyang ihaboy. Hindi na kailangan. Kasi na-use niyo na yung kanyang shelf life, yung kanyang kinabuhi. Okay? So ano po yung air supplying? Ang air supplying po na respiratory ay meron po siyang continuous supply of tinatawag nating ito uncontaminated air. So meaning to say fresh air. Ito na po, yung tinatawag nating self-contained breathing apparatus, SCBA. So, alam niyo po, nung araw hindi ko masyadong naaano ang beauty ng mga fireman. Nung nag-a-actual kami ng fire safety, ipasuotol ko gitnang outfit niya, parang bugat ang hindi ka nakalakat. Kaya bugat niya ayaw yung outfit, tapos yung sapatos mo, yung safety shoes mo, plus may SCBA ka pa, kabugat ka ayaw, inverted pa dyan. O diba, hindi ka na maka-fire, makagano sa sobrang ng gamit ng fireman. Huluwi man ang mga fireman, tapos inaaway pa ng mga nasunugan. Bakit ito ginasave? Ito nasusunog, ito ginasave. Wala silang kabalo na ginaproteksyonan lang yun na hindi na magkalat ang sunog doon. Wala na kayong magagawa kasi sunog. Uubusin talaga niya yan. Wala kang magagawa doon. Sunog na talaga yun. Kaya sabi, nasunog, bakit hindi ginapatid? Naka-start na talaga siya. No? Kaya, maluoy ko sa mga fireman. Na-appreciate ko talaga yung trabaho ng fireman pag nag-fire safety ka na. Ma-appreciate mo ang work nila. So, yung SCBA ginagamit po kasi hindi po kasi po pwede na pag may fire, tapos na ba tayo sa fire? May nag-discuss na, kasi sa fire, ang kailangan kasi sa fire, meron tayong fuel, heat, at saka oxygen. Hindi po pwedeng pahanginin yung fire, lalong lalaki. Kaya ang trabaho ng fireman, dahil wala namang air doon, kailangan lang mag-SCBA. Yun ang purpose doon. Alam ka na magdala sila ng hangin doon. Di lalong lalaki o sisiklab ang apoy. Okay? So, kaya nga sinasabi dyan, fire fighting siya. Usually, SCBA. Again, pag scuba, ang tawag po sa scuba is self-contained underwater breathing apparatus. Ang SCBA para sa lupa, scuba sa mga divers. Okay? So, ano pong criteria pag nagninili po tayo ng respirator? Especially if you're working in a chemical factory, sa mga chemicals po, identification of contaminants. Dapat alam niyo kung anong klaseng contaminant meron doon sa workplace. Okay? O example, sa cold storage, parang madali lang maintindihan. Cold storage, ano po ang pinakamatinding chemical sa loob ng cold storage? Ammonia. Yun ang pinakamatinding chemical kasi yun ang pampagahi. Sa ano yung tubig pampagahi? Hindi ko sinabi pampagahi. Hindi yung ginagamit sa tao, no? Okay. Kasi ang gusto niyo magahi ka, mag-carbon monoxide, magahi ka, patay ka pa. No? Pink ka pa. Diba ang carbon monoxide? Okay. Maximum possible, sorry po. Okay. Ito po, maximum possible concentration of contaminants in the work area. Dapat alam mo kung anong gagamitin respirator. Acceptability in terms of comfort. Yun na nga ba sinasabi ang bigat ko po ng respirator. Ang respirator, ang bigat po niyan. So, minsan, uncomfortable talaga ang workers. Pero isipin mo, uncomfortable kayo kung madamage naman ang lungs mo, mas uncomfortable ka, diba? Okay na lang yan. And, alangan naman
gagamitin mo yung scuba sa nagpa-firefighting ka, SCBA lang, di ba? Okay. Proper fit to the face of user to prevent leakage. Dapat nakaakma. Dapat pag may supplier kayo ng mga PPEs, dapat ang ginagawa ng admin, kinanglan, ipapademonstrate yung proper use. Kasi understandable naman na hindi naman natin lahat alam, no? So pag may mga suppliers kayo, dapat yung mga user, ino-orient din, no? So request nyo rin yun. Dapat kasi, it is properly fit to the face of user to prevent leakage. Useless na may respirator ka, lapos-lapos lang ihapon yung kumbaga, yung baho, yung contaminants. Okay. Alam niyo ba kung kayo po'y nag-work sa 7-Eleven, kasi example po namin, pag meron kami yung mga pang-games na 1980s, pang games mo ng mga Atari games, alam na namin yung games di pa pinapalabas sa market. Pag reject nila, laro na lang namin yung mga games. Noong araw 1980s, meron na yun. No? So, napanganak na pa kayo nun. Parang hindi pa man, no? No, di ba? So, yung ginagamit na mga ginalaro na namin noon. So, 1980s pa. Okay? Ayan, earplugs, or at least hearing protectors placed inside the ear to block out noise to work effectively. They should be fit snugly into the ear canal. Yung earplugs, pag kayo po sumakay ng aeroplano, mag-earplug po kayo. Naka-experience po ako ng parang kinabarena talaga yung akong ears. Sumakay pa naman ako dito sa malapit sa yung wings ng aeroplano. Agoy, pagpanao ko. Grabe, ang sakit talaga. Daw kinabarena ang utok. Alam mo, ako masyadong mapait Ang pray ng anak ko at saka ng husband ko is mag-ayos si mami nila. Ang pray ko, Lord, sobrang sakit, Lord. Kung oras ko na, Lord, kuhaan na lang ko, Lord. Pati sakit Sakit pala nung maano ka lang. Yung 2 beses po ako na sa aeroplano. Pagbaba, okay na. Alas 6, alas 4 kami nung dito parang ginabarena. Ang masakit pala sa ears. Yung sa vibration po sa aeroplano. Kaya pag pumupunta ako ng aeroplano, palagi ako sasabihin, Ma'am, I will take the first and the second seat lang po. Kasi po I have a problem with my ears. Pinagbibigyan naman ako ng mga attendants doon. Kasi, talagang problema talaga. Kasi naka-experience talaga ako yung mga nasa yung iba kaya nila, pero ako naka-experience talaga ako. Kaya, yung isa kapit ako mabili sa Iloilo, kaya doon ako sa nursing station. Kaya, kailangan mag-talk ka pala kung nasa loob ako ng aeroplano. Kausapin ko talaga yung akong silihan, yung akong katapat. Nga naman, para maano yung jaw mo, para hindi maano ng hangin. Kaya magbalo ka ng chiclet, bubble gum, para ganun para hindi masudla ng hangin. Okay. So, alam naman natin mga earplugs, pero na-mention sa atin yung ear map. Okay. Ear map is a device composed of a headband with 2 cushioned ear cups that form a seal around the outer ear, covering it completely and blocking out the nose. Para kasi parang rin yung online naman kasi ngayon gamit mo. Pwede mag-online, butang mo dito yung ear. Kaya minsan, yung earmap na lang para hindi sa kapal, matanggal pa. Yun lang ang pangit sa online pa. Kaya mag-earmap ka, mag-earplug ka. Pero mas effective yung earmap ha. Okay, ito po yung noise reduction rating. It is a rating system used to determine the effectiveness of hearing protection devices to decrease sound exposure within a given working environment. Magko-compute po tayo. The higher the NRR o noise reduction rating number, the more hearing protection it can provide to the end user. Formula. Okay, Formula 44. Okay, earplugs. Approximate noise protective level. Ito po yun. Noise level minus NRR minus 7 times 0.5 or 50%.
Pag ear maps, the same noise level minus NRR minus 7. But 3/4 siya. So kaya mas mataas si ear map. Okay. So ano tayo? Mag-example. Okay. Kunwari daw po ang noise level daw ay 95. Sa ating standard, nasa 90 decibel po tayo. 85 sa ibang bansa. So, 95, paano ma-reduce yan? Yung hearing protectors mo, usually, ito po yan, may pangalan po yan sa mga 33 decibel. Subtract 7 from NRR. So, 33 minus 7 equals 26. Multiply by 50%, so it becomes 13 decibels. So, ngayon, 95 minus 13 equals 82 decibels. So, tingnan na natin pag ginamit na natin ng ear maps. The same noise level na 95. So, the same hearing protectors and RR rating. So, 33 decibels. Subtract 7 equals 26. Multiply by 0.75 or 75%. So, 19.5. So, minus mo, 95 minus 19 equals 74.5. So, mas alin ang effective? Si ear map, no? Diba? Okay. So, effective siya dahil mas malaki po ang nare-reduce niya sa noise. Gets nyo? Okay. Mag-quiz tayo. Quiz! Okay. Wag na lang. Bukas talaga tayo matatapos, no? Okay. Next, we have this. Darling, I think your battery is running low. The battery is running low. Alam ko, ayaw na siya kasi mag-quiz na lang tayo kasi. Battery. Ayan, atin yan. Atin yan, di ba? Asa ba? Ito, meron dito. Ay, na ba yan? Baka akin yan. Ayan. So, at least, pagka ear plugs, 50%. Pag ear map, 75%. Times 3/4, di ba 75%? At least ka ear map ba? Hindi may, yung mga singer, di ba nagagamit ng ear map, no? Para hindi niya maririnig yung ano pa rin voice niya lang talaga ang naririnig niya. How's your merienda? Wow! It's, ano yan? Tawag dyan? Pancit Canton with, ano yan? Lumpia Shanghai. Alam niyo yung Shanghai, malapit yan sa Macau. Ang difference lang nilang bridge. Parang apobong bridge na, BCI. Bridge lang talaga. Kaso wala kaming time para ma-e-an namin ang visa pa. Pwede naman sana, no? Yung condo namin, river lang, ito na yung Shanghai. Pwede ba kami maglangoy-langoy na lang? River ba na? Parang Silway River. O sige, pwede ka nga maglangoy. Pusilod ka naman dito kay Shanghai ka na. Shanghai Joe ka na. So yun ang difference no. Bridge na talaga, no? Hindi kami nakapunta doon kasi nga, ang visa wala. Sa Hong Kong and Macau naman, wala namang visa. Dadaan ka lang, no? Ngayon hindi ka nasasakay sa parang lancha. May bridge na ngayon. So bridge na lang. So doon wala nang visa. Wala nang visa-visa. Tapos yung, kasi kung tatakan ang passport, maubos yung passport sa isang linggo. Ubos na yan. Maraming nagsusugal sa sa Macau. No? Kaya wala na silang passport doon. Papel na lang doon, parang note. Pero maganda doon, nung galing kami sa Macau, may $120 kami na refund. Pero bibili ka naman ng tubig, $120 na rin. Ubus na sa tubig. Mahal ang tubig sa Hong Kong. Okay, pwede na siguro. Okay, so as a safety officer, that is what we call the hazard control. So ano po yung identification and recommendation? Ayan, example. In
the foundry area, alam niyo yung foundry? Alam niyo po yung foundry? Ha? Ano po yung foundry? Mga tunawan ng bakal, masyado po doon, mainit. So, have you visited Iligan Steel National Steel in Iligan? Grabe. Parang kung hindi ka pa nakapunta ng nakarating ka na ng sobrang init, no? Very extreme ang heat. So, elimination, maraming task, syempre, kay nagatunaw good ng bakal ng mga junk shop. Dito dinideliver yung mga junk good na metal. Tutunawin yan. So, trabaho naman namin kukul na yung mga impurities at flotation, ganyan sa aming work. So, maingay na, mainit pa ang ventilation. Dapat yung general ventilation, kaya sobrang init. Sa spray room, ano yung spray? Yung yung nagpipintura, di ba? Di ba tama ba yung nagpipintura? Spray naman ngayon nagpipintura, hindi naman ganyan, no? Mas madali yung spray kaysa sa sa ganyan. Okay, so illumination din, dust din na-encounter ninyo na hazard, noise pa rin, chemical hazard, buti nga ngayon, ang mga pintura, water-based na po. No, at least, pag ikaw kasi nagpinturo ng araw, mga 3 days to 1 week, hindi ka sa kwarto mo, parting alipong ka talaga. No? And then sa mixing room, nagpimix ka ng mga chemicals. Ganyan. Haklo mo rin, So, dapat meron ka mga illumination and chemical hazard. And of course, kailangan palayo. Ayan. Yung mga ng mango plantation, ang mali nila pag nag-spray sila, ito yung wind flow. Dapat hindi ka mag-against. Dapat kung ayan ang wind, dito ka. Kaya para hindi mo mahaklo yung chemical spray. No? Usually marami po ang cases po ng mga ganyan. Ang hazards po nila is chemicals. Alam niyo po, natingala sila na yung hindi naman nagigising, ang tawag doon, yung naurungan, no? Hindi na nakagising ngayon. Nagdambo na sa dire-diretso. Mangumot in Tagalog. Diyos ko, Tagalog takon. Kung sa Bisaya, ano nga yan? Nauging-urong kagid, no? Ang mula nadigid ko hindi ko magkaon dila kay waay kagid. Hindi ko magkaon kay iro kay waay kagid. Okay. Next we have, kaya balik ulit tayo bumabalik ulit sa 136, that's 1/4. Okay, so again, pakulit lang kami na ang aming explanation para pumasok talaga sa inyong mga isip. Okay. So, dito binigyan natin yung firefighting measures, accidental release measures, handling and storage, exposure control, and personal protection. Ayan. So, hey you're not releasing again. Wala na naman, parang hindi mo nakanda. My dear, parang wala naman, wala na. Hey you. Wala talaga, stop. Stop in the name of love. Natanggal siguro yung Wala mo. Wala. Ayan. Ay, makulit eh. Pasensya na po yun. Patience is a virtue. Okay. So, again, di ba sabi ko 14 yan, 16 po yan. Actually, 16 po yan dapat niya malaman. Sa Department Order 136. Kasama ba sa exam yun? Si 136. Ano kayong department order para sa mga safety officer? Department order, yung first na topic niyo ba? 198-18. So meaning to say, yung chemicals pala, yung mga SDA pala, ano pala siya, nauna pa, na na-release kay 2014. Yung 198-18. So later na yung 2018 na yun. So nauna to sa SDS. Meron kami mga speaker para sa para sa SDS on the coming March. Okay? Ay, tawag Miss Socorro. Miss Socorro, hindi naman ako nasuko. Bakit ganyan ka? Adi, ayaw talaga.
So, accidental release, ano ginawa mo? Oh, ikaw yata sinusunod din eh, sa computer na diba? Sa computer na nung, ano ko, ang tawag sa computer, garbage in, guide ko, garbage out. Pag mali ang pinasa mo, mali, hindi siya rin nalabas na. Okay. So, section 6 daw, accidental release. So, shutdown ng Jud. Wag na Jud ka. Ayan na, bumalik na ulit. Ano nangyari? Ako'y niloloko mo, ha? Behave ka, behave. Baka nagkakontra. Okay. So, for non-emergency personnel, may protective equipment and emergency procedures. For emergency responders, protective equipment pa rin ang kailangan and emergency procedures. Then, for methods and material for containment and cleaning up, pag-review. So, dapat, ito ha, for containment, ito po, bigyan natin ng emphasis ha. Yan. Contain, release product pack into suitable containers, plug the leak, cut off the supply, dump up the liquid spill, try to reduce evaporation. Anong evaporation? Hindi po siya mag-evaporate. Hindi siya mawala. Measure the concentration of the explosive gas-air mixture. Dilute dispersed combustible gas with water curtain. Provide equipment receptacles with earthing. Ayan ha. Yung sinasabing earthing. Ano ba yung earthing? Ground. Kaya huwag niyo po nga alisin ha. Do not use compressed air for pumping over spills. Kasi pwede po siya sumabog. Okay, for the liquid spill, cover with foam. Take up liquid spill into inert, absorbent material. Example, sand, earth. No? Ano yung vermiculite? It is contained of, may ano siya, material yan siya. Siguro marami siyang vermis. Okay? Scoop absorb substance into closing containers. Carefully collect the spill leftovers. Damage and cool tanks must be emptied. Do not use compressed air for pumping. Again, for overspills. Take collected spill to manufacturer's competent authority. Wash clothing and equipment after handling. So, kailangan po ito siya. Ngayon po, di ba meron na ano yung barko na nagkuha ng ng mga lupa, ano yung mga sand? Anong bakit yung na-aksidente, marami namatay, 11 sa Pilipino, 30 sa Chinese. Alam niyo ba yun? May na barko sa Mindoro ba yun? Nasa ano yun eh, ilang araw na yun. No, nagkuha sila ng lupa, kaya ako mo, ino-opera na ko. Ma'am, meron ka bang mga sand dyan? Magnetic sand, bakit? Meron kami bayan, Chinese, iyon na lang, ilalagay sa West Philippines, sino? Lalagyan nila lang sa Scarborough yun. Di ba? Di ba? Alam mo na ako, negosyo. No? Yun, aksidente po, mga 3 days na. May na-recover, meron na lang 2 hinahanap. So, ngayon ang kinatapak ko na lang yung oil spill sa di ba? So, yan. So, pag nagkaroon po ng mga oil spill, dapat alert kasi yung nangyari sa ano yung nangyari kay yung Mayor Jennifer Cruz? Anong lugar nga yun? Mindoro ba yun? Yung meron oil spill na ilang buwan sila na naniningil sila. Hindi kayo updated sa news? OMG. Alam mo kasi ako buksarado ko sa YouTube. Pag-gising ng husband ko, news ko agad, Diyos ko dahil. Gabi matulog, news again. Ay, ka-stress ka man natin. Uy, ka-stress. Lahat ng news, maalaman mo. Alam niyo ba, si Pope Francis patay na. Bakit hindi pa rin alam? Ang alam ko ngayon, ang lubong ni Nora Honor. Di ba, nagsabay pa sila ng kanyang, kumari niya man yan si Pelita Corrales. Friends talaga sila, no? Di ba?
Pero si Pope Francis, at least si Pope Francis nakaikot pa nun ng Easter, nag-ano pa. Talagang gusto niya talaga, pero yung katawan niya naging ang lamang lupa. Okay. So, safe handling and storage. So, ito, one of the hygiene measures, wash hands and other exposed areas with mouth, soap, and water before eating, drinking, or smoking, or when leaving work. Do not eat, drink, or smoke when using this product. Hindi nyo alam. May naka pala na cyanide kamay. Kaya nandun po yan sa gold processing plant. May nakasama pala, o di ba? Pwede kayo matikaw. Okay. Personal hygiene. So, safe handling. And for safe storage, including any incompatibilities, dapat po ang mga product nyo ay hindi dapat incompatible products and incompatible materials, heat and ignition sources, prohibitions on mixed storage, and dapat po ang storage po. Yung alam niyo po ba yung a little knowledge is a dangerous thing? Alam niyo po ba yun? Alam niyo po yung istorya no? Meron kasing yung libro, ang apog daw ay maganda sa mata. Narinig niyo na pa yung story na yun? Ang apog daw ay maganda sa mata. Kaso may naputol na isang page, nasa page 3 na, nabasa na. Hindi niya mabinasa yung page 2 kasi nag-ambak pa sa page 3. Ang page 3 na nagsasabi na ang apog ay maganda sa mata kung gusto mo mabulag. Kaya, the moral of the story is, a little knowledge is a dangerous thing. Dapat alamin agad. Pero hindi ka agad kayo mag-stop. Dapat mag-search din kayo, no? So, storage area. Speaking of the storage area, balik ulit tayo sa chemicals. Yung pong sodium metal, ginagamit po ito siya. Yung sa mga fishing, ang tawag nila, manonodyo tayo. Kasi yung teacher dito ng chemistry teacher sa laboratory, Grace, tagaan mo nga ako ng sodium metal. Bakit ba? Sa ano gagamitin? Magpi-fishing kami. Para saan man? Para pag inilagay mo sa tubig, sasabog man. E di magsaka ang mga isda. Ay, ganun ba, ma'am? Hindi ko nga siya bigyan. Hindi ko binigyan. Ay, ganun pala, ma'am. Ay, ma'am, walang stock, ma'am. Kasi gagamitin niya pala pa fishing. Oh, kasi ang storage po ng sodium metal eh, hindi po dapat sa tubig. Dapat po nakapasok po siya sa petroleum-based na solvent. Petroleum ba? Pwede sa kerosene. Basta hindi tubig. Eh, one time yung a little knowledge is a dangerous thing na. Eh, nagpapaskip yung assistant ko po sa laboratory. Siyempre, hindi naman po siya chemistry student. Hindi naman po siya chemical engineer. So, ang background niya, science lang. Nilagay po naman yung sodium metal malapit sa sink. Pagkakita ko na-shock ko. Bakit niya mo nilagay? Hindi mo ba nasasabog ang ating laboratory? Hindi niya nga alam eh. Kaya pag hindi mo alam, pwede mo tanong ka naman, no? Kaya yung a little knowledge is a dangerous thing. Kaya dapat, kung hindi ka expert dyan, kung hindi ka bihasa nila, huwag mo naman susubukan ng hindi ka well-informed. Kung hindi mo alam pa paano sa scaffolding, ayaw ko magpa-escape na magaling ko sa scaffolding. Kasi po, nag-scaffolding po kami, ang hirap din po. Talaga nag-actual kami sa testa. Aakyatin mo talaga yung ginawa mong scaffolding. Pag nahulog ka, di bagsak ka. Di bagsak, di ba nahulog ka? Bagsak ka sa testa. No? Sa accreditation. Ang hirap po magliwat-liwat ng mga training mo. Pero bilib ako umaakyat doon sa yung mga iglesia ni Cristo, di ba, tower, tataasan nila. Ay, grabe, yung fear of heights, wala sila, no? No, di ba? Kayo, wala ba kayong fear of heights? Wala mo fear of heights? Fear of flight lang. Ito na narinig yung fear of flight. Alay, sukit kita gilid, di ba? Pero namin kasi yung wifi. Fear of... Alipasay, wala din yung wifi niya. Nasa malayong lugar. Sa tubig ng Palawan. Okay. So yung fear of heights, talagang bilib ako doon sa umaakyat doon sa yung matataas na yung gumagawa, di ba sa iglesia ni Cristo, matataas na, di ba? Pipinturahan nila. Bilib na bilib po ako. Pero you have to conquer your fear. Pag bata
okay pa pag medyo idaran ka na, lessons na. Pero meron po ako na-conquer. Last year, pumunta po ako ng Antipolo. Doon sa Cloud9 na sinasabi, Sister Akas, sige, ano bang maganda dito sa Antipolo? Diyos ko, meron alam mo ba yung dala na wood, bridge, yung hanging bridge. Ang hanging bridge niya, hindi pag yung sa Bacolod, straight lang yun. Sa may dito naka 45 degrees. Yabang, no? Paano dalinin? Una-una ko yabang. Pagdating sa tunga-tunga, parte kita ako ang po sa Ginoo. Pag-alaw mo sa dalo, nakatanaw ko sa dalo, dapat hindi ka pala magtanaw. Kalit po, nagit ko. Nasa tunga, hindi mo pwedeng bumalik. Kasi affected sila lahat. Naku naman ako, Lord, pasaka-alagit ko dito sa puntas, Lord. Hindi nagit ko magliwat. Grabe pala yung kasi nag-auyog man, hindi pa niya siya na yung bridge na fixed good. Alam ko si risk taker kasi ako, umaakit ako sa ganyan. Ang isa na lang ng dream ko ano yung body chat, yung iuhulog, yun na lang. Grabe. Kasi kung hindi mo i-conquer yun, hindi ko ma-experience. Kaya yung fear of heights, na-experience ko sa zipline. Una, sino nagsisipline? Zipline, ako Diyos ko sa ulo. May video, makikita mo yung bawal na kasi bago. Pagtingin mo sa dalong ka, Diyos, lipong ka talaga. Buti na lang kasama ko yung aking youngest son. Mami, huwag ka na magtingin sa dalong, kailangan ka malipong. Nung pabalik na okay na ako, pero grabe, parang ganun ba? Pero you have to conquer your fear. And so with yung heights na parasailing, speedboat, sa taas, may happiness ka nga, wala namang kang lifeline. Yung, tawag yung parachute lang, ay, hindi pala lalim ang nagpa-parachute, no? At least you experience that once in your life. At my 31 years of age, bago lang, so, kinonquer ko lang yung fear. Kaya, dapat, ang mga fears natin aalisin din, ano? Okay. So, yung po example na soju is yung mixed storage po. Ang mixed storage, hindi po pwede. Kasi pag sinagsama mo yung madaling maano ng heat, sasabog po ang inyong warehouse. So dapat nakakaalam ka talaga ano yung chemical properties po. Kasi hindi basta-basta, no? Alam na, ipagsabay-sabay mo yan, hindi po pwede. Separate po siya. Kaya nga, yung storage area dapat, nasa warehouse ka, dapat aware ka. Yung temperature, ventilation, at floor level, fireproof ba ang store room mo? Provide for a tank to collect spills. Dapat, ang tanke mo with earthing under a shelter in the open. Store only in a limited quantity. Meron kasi sa storage, merong 3 drums lang. Hindi po pwede pag nahulog. Ayan. Disgrasya. So, dapat alam mo kung ito may be stored under nitrogen. Meet the legal requirements. Keep out of direct sunlight. Pwede kasi mag-explode pag naka-direct sunlight. So you have to consider yung mga storage requirements. So, for safe storage. And special rules on packaging. So dapat alam mo yung tamang label, meet the legal requirements, and secure fragile packaging in solid containers. Kaya, and packaging materials kasama dito sa DO 136-14. And suitable material, metal, stainless steel, carbon steel, aluminum, nickel, polypropylene, glass, steel material to avoid polyethylene. O magkakaiba yan. Iba yung polyethylene, iba yung polypropylene. Ang polyethylene, pang ano yan, food. Kasi, ano yan siya, mas ano yan polyethylene kaysa sa polypropylene. Yung polypropylene po yung, naranasan nyo na po ba na nahiluan? Yung hilo ba? Yung nalason. Nalason po ako. Yung mama ko papunta ng Bicol. Nagbalo ng ng fried fish. Fried fish. Siyempre, bagong fried, mainit, nilagay sa plastic. Eh, hindi ba siya nandayon?
papunta kasi fully loaded at umuwi sa boarding house, tamon. Siyempre kami naman mga anak, mama, may sobra akong pagkain dyan din. Kami naglanta. Alas 12, sinugod ako sa Philippine General Hospital. Suka kaliwa, mapatay na ko. Poisoning pala. Kaya yung polypropylene, yung mga plastic po, huwag po lalagyan ng mainit na mantika na isda na yung pinarito nyo. Simple lang yan, di ba? Pero hapit na ako mapatay. Daw dehydrated na ako. Wala pa man nun, ano yung tawag ito? Yung martial law, 1972, ma'am. Di walang maghahatid sa mga sasakyan. Yung metro sa Manila, kasi metro ko ang tawag dun. Yun ang nagdala sa amin sa ospital. Bawal naman kasi ang sasakyan. Ano nga yung martial law time? 1972. Di walang kang masakyan para madala dito. Pero grabe pala. Polypropylene lang po ang dahilan, ha? Yung plastic lang po yun. Ang pinagsusulan natin ng bola. Ito, polypropylene po yan. Yung mga Tupperware po, polyethylene. So kahit mainitan siya, okay lang. Kasi mas pure form kaysa sa polypropylene. Lahat po yung alkenes. Mahabang istorya. Hindi na lang. Basta simple plastic. Nalason po ako. Simple lang yun. Okay. Storage po yun. Simple lang, pero makapatay. Okay, so, appropriate engineering controls. Okay, example, ito po yung emergency. Kaya po naka-highlight, ito po yung pinaka-highlight po, no? Ito po yung emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure adequate ventilation. Kasi importante po yung tubig. Especially kung balik ulit tayo sa ammonia. Tubig lang po ang katapat niyan. Tubig. Ma-dilute mo siya. Kasi yung gas naging liquid. Ammonium hydroxide. Base na siya, hindi na siya gas. And then, itong hand protection, we have alam naman natin si gloves, eye protection, safety glasses, skin and body, head and neck protection, protective clothing. Kaya nga, yung example ko, yung junk shot, kasi wala man siyang long sleeve, nagbaklas man siya ng asbestos. Nag-penetrate sa kanyang skin, sakit pala. Parang yung tuyo ay si Archie, pag natunog ka sa dagat, ihian mo lang, matanggal. Pero yung asbestos, damon mo siya iramdam mo na pumapasok. O diba? Okay. Alam niyo, gusto ko kasi i-discuss yung medical surveillance kasi daming experience kasi sa mga medical surveillance. Okay, so, ayan. So, respiratory protection. Next, we have this summary, hierarchy of controls. Again, inverted triangle. So, meaning to say, mas malawak po ang sakop ng engineering control. Merong elimination, substitution, ventilation, modification, isolation, and containment. So, dito sa elimination, remove the hazard. Substitution, replace the hazard. Pagka-ventilation, provide adequate ventilation, modification of the process or procedure. Isolate people from the hazard. Alisin po ang mga tao doon pagkaroon ng spillage. Alisin po. I-evacuate ka agad yung mga tao. Provide enclosure to the hazard. Pwede pong i-secure. Parang oil spill, may oil spill po para hindi na siya magkalat. And for the admin, necessary OSH is yours for scheduling, training, and education. And emergency preparedness. I would like to share, 2 weeks ago, I have training at Department of Budget and Management in Coronadal. So 4 days training, kasi member po ka OSHDED ng People's Council and I do represent the OSHDED. Kakapoy man mag-atid-atid, hindi naman kami mga accountant. Di ba, nalaman ko pa paano pala yung project. Nagkakaroon ng variation na within the kasi yung project natin dito yung underwater, underground pala. Underground. Ano yan? Ang alam ko noon, inikot ako ng planning director ng DPWH. Oh, bypass. Nung ini-implement, underground. Wow! Ang alam ko parang C5 ba? No. Underground pala. So ngayon, may tubig, no? So, ngayon, nagkulang ang budget. Meron pala tinatawag na variation as a
may variation pa sa mga 20% pa itugal sa project. Sino ba nag-project? Ano yan? Ay, ayoko na akong mention. Kasi nag-bid po ako sa DPWS. Nag-contractor din po ako. Marami kong trabaho. From junction to lahat. Yan, okay. So, may 20% na variation. Okay, no? Alam naman pala yun sa DBM. Meron palang ganun. Hindi pala ako magagalit din sa congressman. Kasi alam din pala yan. Pero ang hindi ko lang po alam, naintindihan, ito po ang atin-atin lang. Huwag yun nag-spread sa labasan. Dito lang Hindi, nag-inspection po kami ng City Hall. Yung bagong City Hall. Buti nga, pasalamat ako. In 15 minutes, mag-aalas 5 na. Tingala ko, hindi ako nagpadiretso sa family. Pala naman, nag-decide si Kaisano for inspection. Alas 3 na po ng hapon. Bukas na po yung construction site visit. Problema talaga ako na gusto ko. Bukas ako, nagkataon, nasa labas ako. Nakita ko po yung City Hall. Na-inspect namin yung bago pa siya. Excavation pa yung namin inspection. Ngayon, naka-5th floor na siya. Magkano po ang budget? 199 na po. Hanggang August na po kami. Kasi meron pong additional budget na 100 million. What? May workshop pa. Alam ko. Pagkatapos na kami. So, yung ang nangyari doon sa sa budget pa, pwede pa na yun. Pero sa totoo lang, admin control, ewan ko, bahala na kayo dyan. Okay, so dito po sa TBM, meron po kami fire yung emergency preparedness. Pinalalapas kami, bago pa lang yung kami pa nag-meeting doon sa kanilang training room. Meron tayong fire exit. Sir, saan po ang fire exit? Pasente officer no? Diyan, sir, wala pong nakalagay fire exit. Saan ka nilalabas? Basta dyan ang fire exit, ma'am, sir. Pwede lagyan nyo ng fire exit. Diba? Kasi uso-uso ngayon parang nakatago, nakakonceal na yung mga doors. Diba yung mga design ngayon, yung bagong yung mga wooden, diba? Bago nila, kala mo, yung wall pa, yung pala, door na. Diba naman fire exit? Ay, salamat, engineer, minention mo. Paglabas naman namin, ang kanilang, ewan ko, magreklamo ko sa ubo. 1 feet lang po yung dadaanan mo. Paano kung may emergency na hindi kayo magkakaigo? No, dapat 2 way. Ang fire exit ba? Nasa 3rd floor po kami, no? Magkarahulog kami. So, bakit na-aprobahan ng OBO, Office of the Building Official? Porque government pa sila? Government man yun, di ba? DBA. Minsan, sometimes, mapagtanaw tayo. So, kailangan din natin maging aware sa surroundings. Okay, so that's the summary of our topic because we'll be having what we call workshop po tayo, no? Okay. Okay, so ayun na po, no? More or less, na-explain na yung kanina. Okay. So, pwede po, ito po yung Swiss cheese model. Pwede po tayong magkaroon na sa substitution. Parang yung kinakain po, bakit Swiss cheese model? Ito po yung inaano ng ilaga, yung mga cheese. So, may hazard, protective barriers. So, mayroong mga weaknesses or holes in the tawag nila and exposure. So, ito yung tinatawag namin Swiss cheese model. Okay. So, safe and healthy working environment. So, ito yung chemical substances, may raw materials, may process. Then, we have ito po nagkakaroon po ng vapor. So, ano po ito siya? Distilling apparatus. Ayan po, may condenser, lalabas ulit yung malinis na naging distilled mo na water. Okay. So, meron tayo dyan dust, may fumes, may noise. Ayan, may lumalabas. So, there is what we call dispersion, nag-disperse po. And diffusion, usually diffusion po sa gases po siya. Hindi po natin pwedeng hawakan. But gases diffuses easily. Kahit hindi po kayo ng diffusion, si Mom, kahit hindi kami kaintindi ng diffusion pa. Kung sabi ang diffusion, ito naman natin yung bagos. Ano po yung diffusion, sir? Ako nagsisilip ko dyan. Mamaya
daw yung diffusion? Ano yung diffusion? Yung blood transfusion. May fusion pa rin yun. Blood transfusion. Ang diffusion po. O yan, ang sinasabi ko, hindi tayo magkaintindihan kasi English po, no? Ang hirap talaga. Ma'am, nasa, ano ka po, parang nasa medical field po kayo, ma'am. Ano po yung diffusion? Pwede ba tayo mag-co-affect? Oh! Okay. Okay, sige. Malapit-lapit na po ito. Kasi gases diffuses easily. Madali po siya magsama sa ibang hangin. O, kaya ito maganda. Pag meron po kayo nasa kwarto, good example, pag meron isang nagpalabas ng CO2, ng utot ba para maintindihan, di ba madali mag-diffuse, madali yung maamoy? Kasi gas diffuses easily. Ano ba, parang transfusion na fusion, gano'n yan. So, the gases diffuses easily. Pero pag mahamot naman, uy, dumaan yung aking lady love, hamot kaayo, di ba? So, diffusion, and yun po ayun po explanation sa diffusion. And sa environment, contamination, okay? So, dapat wala pong ganyan, no? Okay. Para, ayun, may protector naman si para hindi niya malanghap lahat siya. Dapat wala pong mga ganyan. Okay? Next, we have, ito yung metabolic reaction sa katawan. Usually, ang entrance po ng mga natin is, especially ilong and the skin. The biggest organ daw po ng katawan natin is the skin. So, entrance to human body, pwede pong malanghap, parang COVID, di ba? Langhap lang, air lang. Pwede pong ma-ingest o makain. So, pag nalanghap kasi, punta sa respiratory. Pag kinain, punta po sa stomach, okay? So, ano po yung metabolic reaction? Ano ba yung sinasabing metabolic reaction? Alam niyo po, pag kumakain po tayo ng pagkain, sa pagpasok pa lang ng pagkain sa ating mouth, meron ng reaction. Meron kasing enzyme, di ba? Crushing yung mga pagkain. Yung tinatawag natin mechanical crusher pagpasok. Pero may nag-a-assist dyan na enzyme. Yung mga tinatawag na amylase, lipase, para matunaw, ma-metabolize, o mabungkag baga. Ang ibig sabihin ng metabolize. Pag maganda ang immune system, mas maganda po ang metabolism mo. Ang metabolism po, ibig sabihin, pag mabilis po, katabolism. Pag mahina po, anabolism. Si Ana at saka si Kata. No? So, pag maganda ang function ng katawan mo, maganda po yung metabolism. Madali po siyang di ba, nasabi ko yung first day ko, yung molecules, naging atoms, naging ayos. Kasi ang kaya lang po mapasok sa atom cell ay hindi po atoms. Ang atoms may protons, may neutrons, may electrons. Kailangan po in the ionic form, positive ions or negative ions ang papasok. Wala po siyang, magkakaroon siya access denied. Kasi malaki ka, hindi ka magkasya, no? Sa ating cell. Okay, yung po ang tinatawag na metabolism. So, ngayon, marami ka nang nalanghap, nag-ano na sa immune system, nag-accumulate na. No? So, ang labas niya, you may have ito tinatawag na pwedeng injury, pwedeng illness, or even causes death. Di ba? Slowly but surely, nilanghap mo yung mga, especially kung nag-work po kayo sa farm. Sa farm po, sino nasa farm? Di ba na, ikaw nasa, palm oil, camera. So, yung kasi yung mga chemicals na ginagamit nyo. May chemicals pa kayong ginagamit? Wala naman. Pero sa proseso meron. Meron kayong fertilizer. Wala naman. Hindi masyado, palm oil na, hindi masyado, sa fertilizer. Yung mga mango plantation, maraming fertilizer. Yan, maraming yung pampabunga, flowering. So, slowly but surely, nag-accumulate yung nalalanghap mo.
start accumulate sa katawan mo. Yun ang tinatawag na chronic disease. Slowly but surely, you will die. Pag na-accumulate na ano na yung mga threshold level, sumobra na, aawasin na siya, pwede kayo makasakit, di ba? You can have an illness. Okay? So, dapat ipapalabas na, excrete. Kaya wag po kayo magagalit kung may mag-utot na katabi mo, ha? Magpasalamat kayo kasi there is a perfect metabolism na nangyari. Pinalabas niya yung CO2 plus water, o iihi niya. So, perfect po yun, ha? That is a complete combustion. Pag incomplete po combustion, puti po ang lalabas sa mga salakyan, di ba? White. Ibig sabihin niya, pwede nang palitan ng inyong piston. Kasi pwede na kayo magpa-overhaul kasi hindi na gumagana, no? So, kung sa katawan natin CO2, okay lang. O, ang tusong lambot. Kesa naman pag hindi mo pinalabas yan, ano tawag din yung hanginon kayo, ano tawag din yung kolit ka ba, yung magsakit yung tihan, di ba? Pag hindi mo napalabas, pag walang excretion, o di ba? Okay. So next, we have this. Dapat wala po yan makapasok sa ating katawan. Dapat wala pong accumulation para wala tayong injury and illness and worst death. Okay. So, safe and healthy worker. Ayan. So, all hazards daw can be controlled. Pwede man po makontrol. So, yun po. Some situations will require more than one control method to obtain optimum results. Pwede po hindi lang isa, no? Pwede po more than one control. And ito po the best. The safety officer shall ensure the effective control. Kailangan epektibo, gitna siya. Pag yan ang ginamit natin, wala na tayong leakage dito. Are being implemented regularly, monitored, and maintained. Hindi po nagbigay kayo ng ganito, kailangan i-monitor para malaman nyo ang results. Okay? So, ayan na po. The correct, hindi mo sinabi niyang identification, and tinatawag careful evaluation of the hazards are extremely important and will constitute the basis of appropriate control measures. Hindi lang yan IEC, no? Identification, evaluation, and control. Dapat pala, ang sinasabi dito sa ating training ngayon is, sorry po. Ang sinasabi po dito, ang emphasis po ay nasa correct, careful, and appropriate na control. Yung sakto baga, sakto lang, no? Yung tamang-tama, okay? So that ends our discussion for this industrial hygiene. Question and answer. We still have 30 minutes before 5. Question and answer. May 30 minutes pa ako, Madam Sok, no? Amen. Kasi tayong workshop na gagawin. Okay. Q&A portion. Pag may question kayo, pwede po. Baka sabihin, hindi ako nag-Q&A. Okay, ayaw niyo magtanong. Ako naman magtatanong. Palusin ko sa inyo, ha? Okay. Ano po ba ang magandang control? Ayun, di ba? Ay, sorry po. Bawal po. Mga ano pa ito, millennial, ano yan? Gen Z? Okay. Ano yan, Gen Z? Anong year bracket? 20, ano yan? 1990, ano? 1994 or 1996 onwards? Ma'am, ano po yung Gen Z, ma'am? 1994 onwards? Ano ba yan? 2000. Eh, ngayon, yung may bagong pangalan kayo. Oo.